Thank you for your time, and I always like to, lagi kong binibigyan ng diin at pasasalamat ang ating mga friends in the media helping us, informing the general public, the people of Manila, on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief PMP, and the leadership of our District Director, General Army Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the city. I have here also the Vice Mayor Chi Atienza, and Colonel Destura, the Chief of Staff of General Abad. And welcome to our regular meeting of, in our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things or committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka maduraan kayo. Maya-maya. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Pandacan Police Station number 10. Si Russell. Ayan. Si Russell ay may arrest warrant with criminal case number R-MNL-25-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Baharias-H, Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Number 2, Nino Cortez E. Branzuela, alias Kuya No o alias Nino, top 7 regional level, rape, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-104285-CR issued by Honorable Marister B. Vedana, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz. Saan ba si Nino? Pogi. Number 3, Jaco de la Cruz E. Cabasares,
Top 5, district level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 185. Under criminal case number R-RMNL-25-05268-CR. No bail recommended. Jaco. Okay. Number 4, Van Ian Baldimar E. Labadero. Top 1, station level, kidnapping. Adayan Santa Cruz Police Station, Precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, Presiding Judge of Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Madalit salita po, ito'y nagtago sa Maynila. Dito po namahay. No bail recommended. Baniya. Marilyn Ponce E. Artajo. Top 2, station level, violation of Section 5 and 11, Article 2, RA 9165. Ibig sabihin, nagtotrompeta po ito. Presinto 13. Kaya pala parang game na game ka kanina. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez T., Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Dura-Dura Group. Kung maalala nyo yung mga nagbabiral, nabibidyohan, nung araw, salisi lang. Ito, may style na. Nasabi, may dura ka. Tapos ipiting ka. Tapos sasalisihan ka. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Halos buong grupo to. Arrested. Rapi Boy de Dios Sea. Brandolf Dato E. Pareño. Kyle Robbie Cachiler Madulid. Jomar Tarnate E. Tanyahura. Danilo Rosales E. Mojica. Maria Cristina Loseño E. Bernal. Ayun yung complainant. Sorry. Saan yung complainant? Ano dyan? Wala. Ayun, 5. Ako, maduduraan yung wepax nito mga to. Ito, may complaint. May complainant sa baso nangyari. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, salisi. Nung araw, tawag lang namin dyan, salisi. O kaya budol, mga mambubudol. But at least, I am happy to report to you sa ating mga kababayan sa lungsod na itong mga kriminal
magtago man sa Maynila o tumakbo man o ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Hahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad nung halimbawa, may isang lumapit dito nung isang araw nahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubos na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, na in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas at ibibigay namin sa husgado para masabi ko sila ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap nga kami ni General Abad kahapon. Sabi ko, pare, itong sa lakas ng ulan na ito, maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga tulongges, mananamantala yan. Style yan naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin to. Basang-basa niya rin naman. So, in our own little way, katrabahuhin natin. Papapanagutin natin sila. Ayan po yung Dura-Dura Gang. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na pamumuhay. As we committed to our people. At hindi kami mangingimi na iparada kayo ng iparada rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Magtutulong-tulong ang inyong PNP at ang pamahalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung meron kayong katanungan sa amin ni Vice Mayor, sagutin namin kami nila General Abad. Thank you for your time. Okay. Good morning, Mayor. Morning. Traditionally po from DZMM. Yep. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pang-modus mo? Yung nakakalawit. Ano yan? Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. Halika, tiray mo rito. I'm Police Major Bautista po ng DPIO. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniipit po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabayan nila pag-akyat, ipitin lang. Hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos mga 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. GSM. Galing sa magnanakaw.
Hina mo, hindi ka taga Maynila. Okay. Pat. Yung durado-rado kasi. Kasi, may panahon na estudyante rin ako eh. Tama. Nabiktima ako iba. Masalisi ako. Pareho ng modus ng yung naglagbariya. O yun. Hawakan yung biktima mo. Pasensya ka na, Pat, ha? Hindi pa yata ako pinapanganak ng mga panahon. Hindi, pero laglag bariya. Oh. Tama naman. That's exactly. Hawakan yung biktima mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo. Hindi siya eh. Pinakamababa yata, 4 o 5. Una, dudungguling ka. Mapapalingong ka. Pareho ba yun? Parehong-pareho halos. Minsan naman, may dura ka rito. Makuha attention mo, sabay dunggol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro madalit salita, ang totality nito, salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Hindi. Dati, salisi. O yung laglag barya. O yung biglang sabihin, oy, basag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Pero lahat yan, ang general principle niyan, salisi. Talagang gusto kang dukutan, agawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka eh. For no reason eh. So ito, ang common sa kanila, lituhin ka. Whether you're in a bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na. Sa jeep, lilituhin ka. Bas ako nadali. Sa bus ka nadali? Tanga-tanga ako na. Kasi, seryoso na. Balikan natin yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta pa ba sa Manila? Inaalaw ko pa ba yung gano'n? Bayo yung cellphone, no? Tandaan ninyo, merong anti-fencing. Basta may anti-fencing law. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaring ikinatutuwa nila, o maaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko, ha? May Pasko rin sa pulis. Machechempo. At saka mabigat yan, ha? Mabigat na offense yan, yung anti-fencing. Lalo na, pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na ako ngayon. Yes. May pangako ko sa LPD na ipapalik mo yung allowance. Oo nga, 26 milyon. 26 milyones ang utang sa kanila ng syudad. Steady lang sila. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resource enforcement unit. We're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskas yun. Very minimal. Virtually none. Why? Andito naman kami lahat eh. So, yun muna ang mga inuuna namin. Pag-akot ng basura, disiplina sa kalsada, tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ng buhay. Ed Reyes po sa People's Unite. Yeah. Kay General naman. Good. General, pinahihirap rin ba yung paramihan ng muli sa mga station commanders at iba pang unit ng Hindi naman. Talagang meso. Magandang umaga po. General Laban po, ang bago talagang district director ng Philippines. Natesisabi nyo naman po na nagpaparamihan. Sadya lang ang best effort na ibinibigay ng ating kapulisan. Alisunod na rin po sa guidance ng ating Chief PNP at ng Regional Director at ng ating Manaleo na hindi po tumitigil 24/7, 3 shifts po kami.
Anytime po kayo tumawag sa 911, darating po. Wala po limit. Yun na po sa Isinip mo. Oh. In fact, Toyo, no? I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish na wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubos-ubos na yung mga tolongges sa Maynila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang tolongges eh. Oh, kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Oh, yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Oh, unang-una, magsasawa sila sa amin. Oh, dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo ang goal na namin? Sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitinuna ang lungsod. So kami, whether marami o konti, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Best effort lang. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po yung huling mga member ng gang, ilang po yung na-arresto, tsaka kailan po nangyari? 15. pardon ma'am, pakiulit. Kasi sir. Ayun, tatanong ko lang po, sir, can you take us kung paano po ng huli, yung mga suspect ng gang, and then, ilan po silang na-arresto? Ito pong ngayon, itong Duran-Duran Dam ay 5 po lahat yung nabuli. Bali, yung ating pong complainant ay nagreklamo and then pinado ako ng pulisan. Kita yung mga po natin. Sir, saan po nangyari yung incident? Dun sa complaint? Saan? When? Bus yun. Ano po ito? Along Top Avenue. Panalo. While nasa loob po siya ng bus. Tapos, paano ko nabuli ng mga police natin? Nag-file po siya ng reklamo, then nag-follow up po yung ating mga kapulisan. Tapos, sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung, apart from this 4 po na na-arrest, kung meron po po pag-ibang member na tapos na sell out. Meron pa po ma'am, for follow up po yung members ng kanilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give them more. Ay! Marisol! Oo. Hoy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano na naman. Mukhang may tama na naman tayo bukas. Bagyo na naman bukas. Yes, Marisol. Ano po yung profile nitong grupo ko? Like, do they have previous criminal record? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Binasa ko yung background ng iba. Mga perennial ano to. May mga previous pending cases sila. Kasi these are the things that are available eh. Kaya, okay, to give a picture of how this type of group or sector of criminals usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to eh. I hope tumuga to. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan eh. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etneb, isang ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan eh, no? yung mga krimen nila, available eh. So they thought, ang Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin. Mababawi na. Pero mo, halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng etneb, nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yung akin? Hindi, ano pa ako? 15. Let's just say 15. No, magkano yun? No, magka?
90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng POSAM. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may POSAM pa, malamang yun, piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? O maybe sa pamilya nila or magbibisyo. O, anong klase mga bisyo? Betchot o sugal o kaya magtotrompeta. O, ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisikat. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito as a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. O ngayon, kung di naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayun naman bilang ama ng lungsod. Nakikiusap ako. Pero kung di naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal of the city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa kanila. Mayor, tama ba? Even during your first term, that time that you were there, meron na po durang-durang? Yes, meron na rin mga nakakalawit nung araw. Talagang, hindi, ano to? Fresh group. Wala naman. Ano na yan, malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro, nung lumang panahon. Diba? So, dahil naita-transfer you kasi it's a craft. Just so you know, it's a craft. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well on how they are being trained and deployed. Yes, so may testing yan. Usually ang testing yan ATABS, mga batang estudyante, bago titira ng malakihan yan. Ano na muna yan as they progress. Kaya, yes, we'll continue to apprehend them as much as we can. So you got five now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that na wala na. So you believe mas marami pa po sila? O di good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. O, pwede na kayo magpumpiyangan sa city jail. We welcome them. But, katulad yan, dito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangaral ko, wag na. O baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, make sure. Yung sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. So may leader ang durang-durang? Isa po siya. Ewan ko sa kanya. Yan. Sino ako? Sino? Rapi. Rapi. Ikaw ba? Siya daw. Si Lapu-Lapu. Torren. Hindi. Kala ko, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Meron talaga. Teka muna. Ito Ito, real talk. Mukhang makakapiasa na naman kayo.
It's likely, no? Makakapiyansa naman kayo. Ha? Oo nga. Oh, makakapiyansa ulit. Mga 16 to, isang ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16 auto lang to eh, no? Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto, 6,000, no? 7,000 o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasabitan. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan mo. With all honesty, I hope you will stop. Tigil nyo na yan. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Hindi, kidding aside, nakikiusap ako sa inyo, tigil nyo. May gobyerno na sa Manila, promise. Sayang. Baka mamaya, magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman, may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag uling handa? O baka may panahon pa magbago kayo. Yan, pakiusap ko. Sayang na. Nagkachamba kayo, nagkachamba. Mayor, Yes. sinabi natin, kung sinabi yung may under with financer, are we saying na sindikato po? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly. Because that is still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka, pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh, nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung istorya nito. Yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble ng suot, and so on and so forth. Pag uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan, doon ipeprenda yun, doon lahat ng kargada, yung nakuha nila, bibilangin yun, pen shop, bench, yun ang araw masarap tirahin eh. Kasi high demand yung, tapos yung return, pen shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt, Maui and Son. High demand kasi yun eh. Original to Tapos may tigagastos. Tapos isasalya na. Pero may tangan-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya misa naman, sa community, binibili na. Alam ba, piso o 100. Mabibili mo, 60, original. Talagang nag-i-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang... Yeah. Okay na? Mas famous. Sure. Mas question lang po. Iseli Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na mayor yung ano po ba ang gagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Ay maghanap silang trabaho. Buti nga tambay, may akap eh.
Ano yan? Ano yung mga pinamimigay ng araw? AIX. Tupad. Mukhang hindi nakakap to. Hindi. Ano naman? Ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state a fact. Ayan, si Joanna, kaklase ko yan. Ayan. Sal Mario. Kaklase ko yan. Because, Tondo ay. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa Arten eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mang istribo ko doon? Mano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako namerwisyo ng kapwa ko. So, hindi rin ako nagsolven. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar boat. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Nagawa ko eh. Tingnan nyo naman, laki ng katawan nitong santo. Mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, puyat, alipunga, namimitig yung hita mo, pero wala akong napakang may paa ng may paa. Okay. Maswerte lang, nakapag-artista ako. Hindi ko makalaing pang-artistahin ko. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, baka naman pwede na tayo lumaban ng parehas. Magbanat tayo ng buto. Yun ang mapapayo ko. Other than that, if they'll go back, kami, tatrabahuhin namin yung dapat namin trabaho. Alam nila, Joanna. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tokso sa akin nung high school? Tokso, yung, di ba binubuli? May mga bully. Alam mo tawag sa akin nila? Walang biro ha? Kikilabutan kayo. 1992 to ha? Mayor. I swear to God. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, hindi, ano lang ha? Total, patapos na tayo. Mahirap kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutuntun din naman ako eh, kung totoo yun o hindi. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila ako ng araw eh. Mayor, bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa noon si Mayor Mel Lopez, sumalangit nawa. Let's keep Manila clean and green. Hakutin ang basura. Basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niloloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Bari mo, binatilyo na ako, nabubuli pa ako. Iyak ako eh. Hindi nga, walang biro pat. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Akalain mo, hindi, pang-insulto yun eh. Kaya ginawa ko, promote ko sarili ko. Parang basurero, ito sidecar boy. Ay, akalain mo, nagdilang anghel sila, naging yorme ako. So, ipahablan daw si Doris. Doris! Ha? Hindi talaga. Ang galing ng mga klase ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Nahulaan nila. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep. Parang naglilitaya na kung hihingi ng tulong. Na parang iisa yung kanilang Style. Statement eh. Na humingi ng tulong para sa operation ng anak. Anong dapat gawin mo? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General, yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa
Delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. O baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na nga kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito yung Bulwagang Bayan. Tsatsagayin nyo lang, dahil hindi lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung misan, nakakabasa pa ako, tuition fee, subukan ninyo ang inyong pamahalang lungsod. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o marisolba namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa magbabaka sakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Alas na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga i-demolish pa na barangay? Yes, marami tayo sinulatan. Nag-due diligence lang si, katulad yung nangyari doon sa Paupahan. Bilib ako doon. Pero sa totoo, yung classic yun. Ito po, para kay Kagawad, kumpleto. Pero ano po yun, gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo, yung dulo may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalhin yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga napabayaan. Naku, nahuli ka. Patapos na. Hindi ko na mahuhuli. Yeah. Shout out. Mga tropa natin. Meron pa ba kayo? Baka meron kayo. Wala na. Wala na, boss. Again, Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan o pati sa mga vloggers na nandito lahat. Radyo, television, we owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, yun ang biktima sa kanila nung araw, at least masabi man lang na, ay, nakamit ko rin ang hustisya. Ngayon naman, bukod sa impormasyon na ipinagkakaloob nyo sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isiping bating panimula lang to. 3 weeks na to. Ilang weeks pang gusto nyo para mapatunayang may gobyerno na sa Maynila. Sa mga Tolonges na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang di ka magsisi sa huli. Parang gusto mo pang kumanta pa. Deo, kidding aside, is a serious reminder. We are very serious about it. But sana lumayo na kayo sa manggawan. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolo't lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Muli, I need your help. I need everybody's cooperation because together we can make this city great again.
Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Happy Monday and Manila. God first. Thank you. Sige, guys.